Siguradong malulungkot itong si Jeron Teng kapag nalaman niya na siya ay ite-trade na dito sa terra firma ng San Miguel Beer. At malamang ang maging kapalit daw nitong si Jeron Teng, either itong si Mark Nonoy or baka ang gawin kapalit niyan ay itong si Jerry Hanmisi. Parang yan daw ang pinag-iisipan ngayon. Most likely doon sa dalawa si Hanmisi magiging kapalit nitong si Jeron Teng. Kasi ang nakikita dito ng San Miguel, halos pareho lang ng laro itong si Jeron Teng at si Jerry Hanmisi, pero mas magaling na scorer itong si Hanmisi, kaya siya ang kukunin nitong San Miguel. Straight up daw yung trade na mangyayari, Jeron Teng for Jerry Hanmisi, kaya malamang ganyan talaga ang sitwasyon ngayon. Kung sakasakali na matuloy ito, masisiguro natin na magdidismaya talaga si Teng dahil syempre kapag nasa San Miguel ka, palagi kang nagko-content sa championship. Pagkatapos kung dadaling ka dito sa terra firma, hirap na hirap ka makaabot man lang dito sa playoffs. Ganun pa man, sa panig ng SMB, good move ito na kunin nila si Jerry Hanmisi for Jeron Teng. Dahil sigurado na magiging mas malakas yung roster nila. Meron ka ng isa pang 3-point scorer na magbibigay ng additional scoring output. Isipin mo kung meron kang Jerry Hanmisi, Jericho Cruz, CJ Perez. Plus nandyan pa si Marshall Lassiter at si Don Trollano. Kaya nga yan talaga ang magiging advantage ng San Miguel kapag tinuloy nila ang ganitong trade. Kahit nasabihin pa natin na medyo mas may inside game at defense itong si Jeron Teng, hindi matutularan yung opensa nitong si Jerry Hanmisi. Kaya siya talaga ang nababagay para dito sa San Miguel Beermen. Ang kinakailangan na lamang talaga ay matuloy at mabigyan ng go signal ng PBA ang nabanggit na trade at mangyayari talaga yan. Kaya yan talaga yung magiging makikita talaga natin dito. Ito yung isa sa mga talagang gustong gawin ng matagal nitong si Coach Leo Austria para sa SMB. At ng isa pang team na nagre-ready ngayon na gumawa ng malaking move ay itong Converge FiberXers. Mukhang gusto na raw ng Converge na i-trade yung iba nilang bench players na hindi naman masyadong nagagamit katulad nila Kevin Racal, si JL De Los Santos at itong si Pau Havillonar, para naman makakuha sila ng mga quality players kagaya nila Richie Rivero, Tyler Tio at Jason Perkins. Kabilang lamang yan doon sa mga pupwede na kunin itong si Coach Delta Pineda para yung lineup naman nitong Converge hindi masyadong mag-rely doon sa mga starters nila. Alam natin na itong starting five ng Converge isa na doon sa pinakamalakas sa PBA. Dahil nandiyan syempre si Juan Gomez de Liano, si Sonny Winston, Alex Stockton at yung Twin Towers na si Justin Arana at si Justin Baltasar. Ngayon, kung gusto na Converge talaga na manalo ng kampyonato, kinakailangan nilang kumuha ng mga tinatawag na mas magagaling at mas malalakas na players para naman ma-complement yung kanilang roster. Basta mabigyan nila ng pahinga yung kanilang mga starters ay magiging okay na yan para dito sa FiberXers. Kaya nga sa ngayon, ito talaga yung nakikita natin na magiging magandang tsansa para dito sa Converge na maging legitimate contender. Yung kumuha ng mga tinatawag na players na magbibigay ng todo lakas para sa kanilang roster. Kaya nga, yung pag-trade sa mga bench players nila, katulad nila JL De Los Santos at Kevin Racal, magiging maganda yan para dito sa FiberXers. Kung kukuha ang Converge ng mga additional na mga bench players, kinakailangan naman yung mas mataas na kalibre. Kaya nga sa tingin ko ito si Richie Rivero, Jason Perkins, Tyler Tio, pwede yan na pandagdag dito sa lineup ni Delta Pineda. At seryoso naman ang Converge pagdating sa paggastos ng mga players. Kaya magiging good move talaga to para dito sa FiberXers.